Hello mga beshi! Kumusta naman ang lahat? Ayan. Ni-record ko talaga tong video na to ng mahinahon na. Medyo kalmado na ako para hindi tayo yung parang padalos-dalos sa ating mga desisyon. Ayan. Nandito lang ako nakapark malapit sa aking gym. Workout anytime, syempre, charis. Yun, kakatapos ko lang mag-workout at magpapawis para makapag-relax ng onte. Ayan. Yesterday is ang isa sa pinaka-worst duty ko, worst day of my life as an emergency department nurse. As in, nakakaloka mga inday. Super duper. Ang dami kong naisip after shift na parang gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, gusto ko nang huminto sa bedside nursing. I even chatted yung isa sa mga friend ko dati. Anuin natin yung camera. Ayan, di ko na yun i-edit. Charis. Ayun. Parang ano siya, hindi siya malinaw. Ayan. Para malinaw lang tayo. Ayun nga mga inday. Yan, pabago-bago. Okay. Yon, ang dami kong naisip. Chinat ko yung friend ko na American na nasa utilization review ngayon na i-refer ako ulit kasi ni-refer na ako before kaso hindi ko lang siya tinuloy. So chinat ko, ang dami kong naisip. Yes, last night pag uwi ko ng 12 AM. Di ako nakatulog ng maayos. Nagising ako ng mga around siguro mga 4 or 5 o'clock. Tapos nag-cellphone ako, tapos natulog din ako ulit. Parang, ay, as in worse na worse talaga yung day ko kahapon. Sobra. Imagine niyo mga inday, na, hindi naman sa pagrarant ha, na nakapag-break ako around 9:30 na. Imagine after 9.5 hours, as in, hindi na ako makapag-isip ng maayos around 7 o'clock. As in, hilong-hilo na ako. Nagpatulong na ako sa isa kong kasama. Kasi meron pa akong, imagine niyo at 7 o'clock, meron akong emergency release blood. Sa mga hindi nakakaalam, ang emergency release blood ay magbibigay ka ng blood sa isang pasyente in cases of emergency or in cases of sobrang baba ng hemoglobin. At pag emergency release, no cross-matching. As in, wala mga inday. Napaka-sensitive niya. Hindi katulad ng kapag hindi siya emergency release, yung usual blood transfusion lang. So, mag-i-scan-scan ka, ganon. Ang daming safety layer of protection on your part. Pero, in my case, dahil nga emergency release yun, so, wala ngang layer of protection. As in, nakakaloka. So, tapos nakapag-break ako, meron, ay nako, sobra, as in, hang na yung brain ko. Tapos, mapapansin mo na parang hindi masyadong pantay-pantay yung pagbibigay ng assignment doon sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. So, in short, yung pagtrato ay hindi pantay-pantay. Kasi dati mga inday, noong nasa nung nasa mga nakaraang taon, I think nung nagsisimula pa lang ako, parating nagko-complain yung mga bago na bakit hindi sila nalalagay sa critical. Kasi halos lahat ng mga nasa critical ay hayahay. So ang ginawa ng pamilya Zaragoza, nilagay na sa critical lahat, as in niro-rotate na ngayon. In fairness, fair na yung pag-rotate. Nagro-rotatean na lahat. Pero, ang nakakatawa dito mga inday, walang halos pinagkaiba kahit nasa critical ka pa or sa non-critical. Kasi ang nangyayari, kapag nasa non-critical kami, yung mga bedridden, maraming gagawin, yung mga critical na mga pasyente, nandoon sa non-critical or nandoon sa BPAD. Kapag kami naman ang nasa critical,
nandoon naman lahat ng mga critical. In short, mga Inday, ano natin? In short, mga Inday, ang nakakaloka dito, kahit saan kami iligay, as in, parang pinagtitrip, hindi lang naman ako as an international, pati yung mga bago na new grad. Okay? Merong isang grupo na kumokontrol dito sa ano namin, sa ano to, area namin. So, pinag-iisipan ko ngayon kung talagang aalis na ba ako. Alam mo, naisip ko kagabi to quit bedside nursing na emergency department nursing. Sabi ko, ayoko na ng bedside. Pero ang naisip ko, gusto ko pang mag-bedside. Ito yung nakakapagbigay sa akin ng trabaho. Ang mali lang or baka wala lang ako sa tamang ospital, sa tamang panahon, sa tamang lugar. In short. So, hi. Pero kaya ko pa namang tiisin ngayon, hindi ako magpapadalos-dalos for sure. But certainly, after kung makapag-isip-isip, makapag-muni-muni ng mga ilang oras, charis, ay napag-isip-isip ko na ayoko rin namang umalis ng bedside nursing for now at iwan ang emergency department, 'di ba? But one thing is for sure, wala ako sa tamang lugar, wala ako sa tamang ospital, 'di ba? Kapag nasa tamang tao ka talaga, magiging masaya ka. Charis! Drive na nga tayo. Parang ano na, 7:47 na dahil mag-grocery pa ako. Ayun nga, nakakaloka. Hindi ko talaga ma-imagine, dahil ang aking life for the next 1.5 years pa dyan sa hospital na yan. As in. Sana ma-survive ko, mga Inday. Ipag-pray nyo ang lola nyo. Ipag-pray nyo si Charis. Diba? Ipag-pray nyo ako, Day, na ma-survive ko ang emergency department ng ng catering. Diba? Mga syalak! Puro ako syalak kagabi, as in, nakakaloka. Ay, sobrang lahat ng yung trauma tsaka sa critical care na na mga pasyente, lahat napupunta sa bed ko. So, napahuho na lang ako after ng shift. So imagine niyo na lang, mga Inday, na prostrate ako kahapon, nag-off ako ngayon, pero bukas, since nakaamoy ang lola nyo ng malaki-laking OT na may incentives, kaya pinatos ko dahil, diba, nakakaloka. Sana bukas ay malagay naman ako sa sa light area. Diba? Kapag hindi ako nalagay sa light area bukas, ewan ko na lang. Charis. Mukhang pera ka, girl. Punta muna ako ng Kroger, mga ibeshi. Ang Kroger ay isa sa mga paborito kong grocery store pagdating sa mga produce. Kasi parating fresh ang mga produce doon. Like for example, yung yung ating mga potatoes, tomatoes, mga gulay, mga prutas, doon mas masarap mamili sa Kroger kesa sa Costco. Sa aking palagay lamang. Pero meron din namang mga organic fruits, organic pero sabi nila ang mga produce sa Kroger ay iba talaga. Well, masarap siya. As in, lasang-lasa mo yung pagka-fresh. O diba? Sana all fresh. Ay. Siyalak. Marahan lang na
magdadrive ang lola nyo kasi alam nyo naman, masyado akong conscious ako sa kagandahan ko, day. Ayan, let's go. Nandito na tayo, puno ang parking lot. Sana ka di naman, sakto lang. Papagas ako mamaya. Dito tayo malapit sa my cart. Shalak! Diba? Walang tao, day. San ka pa? Doon tayo sa unahan. Shalak! Kaloka. Shalak. Park tayo. Shalak. Nandito na tayo. Ay, bigla akong pumuti kasi natamaan ng araw. Ganun ba? Naging fresh. Shalak. Pasensya naman. Hindi niyo naman siguro nakikita yung kalat dito sa side. Eme lang. Shalak. O siya, sige na mga Inday, until my next vlog, nakakaloka as in. Pero, ang masasabi ko lang, kapag nagkaroon kayo ng worst day, wag agad-agad magdedesisyon ng padalos-dalos. Pag-isipang mabuti, i-consider lahat. I-consider ninyo yung inyong finances, may loan pa kayong dapat bayaran, mga shalak, di ba? Huwag masyadong kung kayang i-control yung emosyon, i-control. Maging mahinahon, maging, be patient, mga Inday. As in, nakakaloka. Habaan ang pasensya sa inyong first, second, or third year dito sa Amerika. Saka na kayo magtaas ng kilay kapag kayo ay 5, 7, or 8 years na dito sa Jamaica. As in, mga Inday. Nakakaloka. Huwag kayong magpapadalos-dalos sa, ay, magre-resign na ako kasi hindi ko na kaya, or masyado akong binubuli sa work. Kung kaya pang tiisin hanggat hindi kayo kinakalmot ng inyong mga kasama, as in, magtiis, 'di ba? Wag masyadong mayabang or mapagmataas, 'di ba? Humble yourself as always kasi pagdating ng panahon, marirealize ninyo na worth it ang inyong pagtitiis. O 'di ba? Bongga. 'Di ba? Wag masyadong kasi it will really cost you a lot of money. Marami pa tayong, may mga loan pa tayo, may mga kontrata tayong sa apartment na kapag umalis tayo dito sa Ohio ay mabibreak natin. So magbabayad na naman tayo ng breakout fee. O diba? So maging mahinahon, enjoy ng life. Kung kailangang makipag-reconnect sa friends, family, at kung sino-sino man para lang, magkaroon ng peace sa ating buhay, go for it. Okay? Kung kailangan magbakasyon para ma-refresh ang inyong mga, katawan at ang inyong pagmumukha. Charis, joke lang yun. Ano lang to? Hyaluronic acid. Charis! Thank you, Beshi. Ginamit ko na, dye. Akala ko peke yung binigay mo. Maganda pala sa skin. Nagustuhan ko siya. As in, nakakaloka, Anisa. May pa-shout out. O siya, sige na mga Inday. See you on my next vlog. Babush, I hope sa lahat ng mga nanonood ngayon na mga subscriber ko na merong same struggle as mine sa bedside nursing, na mga bago rin dito sa Amerika, 1 or 2 years, sana po ay may natutunan kayong leksyon sa araw na ito. Charis! Joke lang yun. Leksyon, ano ka, teacher? Sige na, babush na. Bye!